Baka napatawad pa kita kung umaming ka lang sana. Anong ginagawa mo? Huli ka na sa akto pero deny ka pa rin ng todo. I-talk to Papa na. Hello po. Hi! Pahina ko nung radyo B or layo ka dun sa radyo. Kasi magpi-feedback po. Narinig namin. Maririnig kasi namin yung mga kaluluwa namin dyan. Makikihina ako ng radyo mo diyan. Okay na? Apo. Okay, what's your name? Roxanne po. Roxanne. Anong, may motto ka ba? Ha? May motto ka sa life? Ha? Motto. Anong hugot mo ganyan? Wala. Wala. O sige na, babay na. Charit. About saan yung i-share mo? Ano po, tungkol po sa ex-boyfriend ko. Ex-boyfriend. Saan mo nakilala? So, online lang din naman po. Sa online. Pero Roxanne ha, yung mga mapag-uusapan natin dito, maaari ba namin ma-upload sa aming mga social media accounts? Yes na agad. Okay. Yes. Sige, yung story. Para mabalikan mo, syempre, ng ating mga kabarangay. Okay, Roxanne, may nakilala ka. Social media. Tama? Apo. Ano siya doon? Tao. Hindi pa ano. Paano? Ito lang po yung... Ano yung reason ng paghihiwalay po? Doon muna tayo sa nagkakilala. Ang bilis naman. Oo, doon muna tayo sa... Balikan natin yung mga masasayang memory na meron kayo. That time po kasi noon, bakasyon po yun sa school. Tapos, broken hearted din po ako noon. Tapos, bigla po siyang nag-message sa My Day ko. Hindi ko na po maalala yan. Ano sabi niya? Ano ba yung My Day mo? Picture mo? Hindi po, kasi broken po ako noon. Ay, broken parang ka? may pahugot ako noon. Anong hugot doon? Like, ayoko na magmahal. Tama na to. Ganon. Hindi po. Lagi na lang ako nasasaktan. Sinabi ko doon, Ano? Kung kailan nagmahal ako ng totoo, saka naman ako niloko. Ay, nako, mga kapuso, mga kabarangay, grabe naman yung hugot na yon. Kung kailan ako nagmahal ng totoo, saka naman ako niloko. Nako po. Tapos po, yung nag-message po siya doon sa My Day ko na yun. Tapos sabi niya, pwedeng ako na lang. Pwedeng ako na lang yung, alin doon yung manloko sa'yo? Hindi po. Yung sinabi po kasi niya sa akin, pwede bang ako na lang? Pwede bang ikaw na lang? Naku, tingnan natin kung siya na lang talaga magmamahal. So, bakit ka muna broken-hearted? Bakit kayo naghiwalay? Noon pa. Hindi, nung nauna, bago siya mag-comment dun sa story mo. LDR po kasi. LDR. Okay, tapos nakipaghiwalay sa'yo? Nakipaghiwalay po ako dahil wala siyang effort. Tapos po, napakalaki ng agwat din. Mas matanda ka? Mas matanda po siya. Okay. So, nasaktan ka that time? Medyo. Okay, tapos? So, yun na nga, nagkaroon po kami ng anong tawag? Sa talking stage ba yung tawag doon? Talking stage. Kasi nga, nag-reply siya dun sa story mo. Ang sabi niya, sana ako na lang, ganon. Apo. Tapos? Tapos? Then, umabot yung pag-uusap namin ng 5 months. Tapos nagsasabi sa akin na pwede ba daw bang manligaw. Tapos sabi ko, parang tanga. Kasi parang hindi naman kasi paniwala. Bakit? Ay, 5 months na kayo nag-uusap. Kumaga parang getting to know each other na yun din eh. Pogi ba? Pogi naman. Tapos kinikilig ka. Siyempre, iba yung kilig. Medyo. Okay, tapos ano mga sinasabi niya sa'yo? Ano mga napag-uusapan nyo? Kasi nga po, di ba, yung first month,
bakasyon po namin sa school. Tapos? Tapos siya yung naging siya yung sumalo ng mga pagkukulang ng ex-boyfriend Ng ko ex noon. mo. Oo. Ano ba? LDR pa rin ba kayo? Or medyo malapit naman sa inyo? LDR din po. LDR. Then gaano ba kalayo itong LDR na to? Taga Bulacan po siya eh. Ikaw, taga Ikaw? saan ka? Cavite. Cavite. Okay. Medyo malayo nga. Dadaan ng kamay nilaan eh. Matraffic. Mm. Kaya lumayo matraffic talaga eh. Pero kung walang traffic, mabilis lang yan eh. Pero nung bang naghiwalay kayo nitong ex mo, tapos agad-agad dumating agad itong si ka-talking stage mo? Hindi po. Ano yun eh. Umabot na 1 month tapos nag-day ulit ako. Oo. Kasi nga hindi siya makamove on. Ang hirap kasi. Oo. Gano'n ba kayo katagal ng ex mo? Hindi naman kami tumagal. Parang 3 months lang ata kami. 3 no? buwan? 3 Pero buwan. ilang buwan kang nag-move on? Ganon. Opo. Okay. Mhm. So, ibig sabihin, seryoso siya dun sa relasyon. That's why Yeah. yun na nangyari. Anyway, so after nun, na nag-uusap na kayo neto, ano naman ang mga sinasabi niya sa'yo? Lagi daw ako mag-iingat sa school. Tapos, yung mga sweet message nandoon. Oo. Mhm. Ilang taon ka nun? Po, Ilang taon ka? 17. Bata mo nun ha? Mhm. Okay, tapos? Tapos po, nagsabi siya na pwede ba daw bang manligaw. Oo. Hindi alam ng parents ko na may Mhm. katokan stage ako. Okay. And Tapos? yung sinabi ko na, sige, manligaw ka, paano mo gagawin? Malayo ka. Sabi Mm. nga, pwede naman dito, di ba? Ganon. Like online, manliligaw online. Ang gagaling talaga ng mga lalaki, mga buladas, no? Then after 2 months, sinagot ko po siya. Online lang buwan. din. Sa online mo lang din sinagot. Opo, lagi po kasi yung kami nag-video call. Wait lang, dun ba sa Ay. 2 months na yon ay nagkita man lang nga kayo bago mo siya sinagot? Hindi po. Ay! Okay. Tapos? Lang po, nag-meet kami nung February 8, birthday ko po ng 18. Nito lang? Opo, So Okay. nag-18 ka na, nag-debut ka na. opo. Pero bago yon, dun muna tayo, balikan natin. Like, nung naging kayo, kumusta naman? Like, LDR, lagi lang magka-video call. Patingin ako niyan, patingin ako No. nito, nang ginagawa mo, ganun. Nung umabot na po yung relationship namin na 5 months, Ilang taon na ba siya? 22 po. 22. 22. May trabaho, nag-aaral din. May trabaho po siya. Mhm. Tapos, kumusta yung relationship nyo? Anong nangyayari? Kumusta yung relationship nyo? Anong nangyayari? Like, ganun ba? Parang natutulog ba kayo na naka-video call? Ganyan. May nakakatulugan na, no? Mhm. Meron din po, that time nun. Pero, nung umabot na po ng 3 months yung relationship namin, meron po sa akin nag-message. Na Na ano? babae. May ibang nag-message sa'yo. Ano sabi? Ano daw po, layuan ko daw po si Rico. Rico kasi pangalan niya. Oo. Mhm. Layuan ko daw si Rico kasi may anak daw sila. Ay! Naku po. So, babae Then, itong nag-message nag-message. po ako. Kasi yung mga post niya po ni Rico, may nagko-comment na, "Hoy Kupal, anuhin mo naman yung anak mo, hindi puro jowa ka, huwag kang pasarap." Ganun po yung sinabi ng babae. Then parang na-curious ako kasi ganun yung nabasa ko. Tapos tinanong ko siya kung sino. Sabi niya, huwag ko na lang daw pansinin. Yun pala, nung 18 years old siya, nakabuntis siya. Naku po. Para So may asawa na. I mean, merong anak. Naanakan noon. Pero, like, yung babae ba, nagsasama sila? Dati po nagsasama sila nung buntis pa yung babae. Pero neto, co-parenting ba? Or wala nang pakialam itong lalaking itong si Rico dun sa babae? Even dun sa anak niya? Ang kwento po kasi niya sa akin,
feel niya daw po hindi sa kanya yung anak niya. Ah. Then, nung lumabas yung baby, parang pinagdampo sa kanya yung babae. Kasi nga, tinataboy niya yung anak niya. Ngayon, hinahabol niya na yung anak niya. Mhm. Dahil Yun kamukha po yung pala niya. reason bakit kami Ganun ba? naghiwalay. Po? Hindi daw niya anak, pero ngayon, hinahabol niya na yung anak niya. Ganon. Opo. So baka ang nangyari niyan, karamihan kasi ganito, nung nandiyan na yung responsibilidad, tinatakbuhan. Tapos ngayong malaki na yung bata, gusto kanila na. Ganun ba yung nangyari? Diba? Ang kapal talaga ng mukha ng mga lalaki na yan. Then, hindi po pumayag yung babae dahil laking hirap niya doon sa bata at walang inambag doon si Rico. Oo naman. Diba? Responsibilidad niya. Oo, tinakbuhan responsibilidad. So, yung niya noon, sinabihan ko siya, bakit hindi mo sinabi sa akin na meron ka na palang anak? Ginawa mo kung tanga. Ang sabi mo, wala kang anak, single ka, wala ka pang nakaka-relationship in a person. Siyempre, itatago muna, no? Maghahambog muna, 'di ba? Para makuha yung mga gusto nila. Karamihan ganyan. Okay, tapos paliligayahin ka muna. Tapos anong nangyari? Gusto ko na po noon makipaghiwalay. Kasi ano pa lang po noon mag-performance pa lang kami. Okay. Di sabi ayaw niya daw pong makipaghiwalay kasi ayaw niya akong mawala. Ay, ganda mo naman talaga. So, naghiwalay ba kayo matapos mong marinig ang kanyang mga sinabi? Hindi po. So, kayo pa din up to now? Yung, di ba nga po, 5 months. Oo. Nagkaroon pa rin kami ng communication tapos tinuloy pa din namin relasyon namin noon. Oo. Then, umabot na ng 11 months. Mag-iisang taon na kayo? Sana. Oh, bakit sana? Sana, okay. Kasi nga, hiwalay na po kami. Naghiwalay kayo. Na talaga. Ano yung rason? Bakit ka nakipaghiwalay? Siya po yung nakipaghiwalay. At siya pa nakipaghiwalay. Okay. Anyway. Kasi po, isa na po kami ng birthday ko. Then, napakilala ko na siya sa site ng mama ko, sa site ng papa ko, okay na. Tapos, kinaumagahan din po, hinatid ko na siya sa sakayan dahil may trabaho pa siya. Then, nakauwi na siya. Sabi niya, sana pala nagtipa ako dyan ng konti. Bakit naman daw? Kasi po hindi niya in-expect na maaga pala siya nakakauwi sa bahay nila. Sabi ko, ikaw naman kasi. Bahala ka sa buhay mo, kailan ka pupunta uli. Then, nakabitaw siya ng salita na dito daw sa bakasyon ngayong April. Pero di ko na in-expect yun. Tapos, after 1 week, bigla, parang may something na nagbago. So in short, parang pinaasa ka na pupunta ulit dyan by April tapos biglang after a week may biglang nagbago? Hindi po yun ganun. Paanong nagbago? Nagbago po siya kasi... Hindi na siya nagme-message, hindi na tumatawag, ganon. Opo. Kaya ka nakipaghiwalay. Siya yung naghiwalay? I mean, siya nakipaghiwalay, kaya siya nakipaghiwalay. O may iba na, ganon ang naiisip mo. Opo, ganon na yun. At saka anong aasahan mo sa lalaking ito, B? Sa simula pa lang ay hindi na siya naging 100% na tapat. Yung kanyang dating nakarelasyon, matapos mabuntis, iniwanan niya, hindi nagsuporta. Diba? Opo. Ano pa ang gusto nating mangyari dito? Then pagsalitaan ko siya ng hindi maganda. Tapos,
Kasi ang reason niya sa akin, hindi niya daw kayang makipag-LDR. Umabot kayo ng Kaya 11 months, tapos hindi niya kaya makapag-LDR. Sinong niloloko niya? Sarili niya? Kaya nga po. O, diba? Siguro naman hindi niya nakita in the future na whole time LDR sila. Hindi. Parang Mga lalaking wala lang magawa. Hindi papaasahin ayusin ka ang lang, paiilabin ka Oo. lang, pakikiligin ka lang, tapos iiwanan ka lang din pala. Pero, tsaka sigurado meron pa yung mga ibang mga karelasyon. Oo, Hindi yun ang lang mahirap ikaw. kasi sa LDR eh. Minsan hindi naman talaga natin, although nagtitiwala tayo, May pero karamihan ganyan. oo, meron kumbaga parang hindi lang ikaw yung kausap ano yan niya. Select, Collect and collect, then select. collect, then select. Oo, Ganyan. ay wag naman sana ganun. Alam ko marami ng mga kapuso natin na medyo ganyan din. Wala kang aasahan. Oo, ikaw, anong Anong gusto mong itanong? Yung gusto ko pong itanong, masisisi ko ba yung sarili ko kung bakit ako nakapag-bitaw ng masasamang salita tapos masasakit na salita sa kanya tapos doon sa bata. Kasi nirason niya rin naman sa akin eh. Nirason niya sa'yo na? Una nga doon yung sa LDR, di niya daw kaya. Yung pangalawa, hindi niya daw ako mabigyan ng oras kasi nga LDR kami. Tapos yung pangatlo, iniisip niya lang daw yung anak niya. I'm sorry, ano yung huli? Sabi, yung huli niya pong sinabi, iniisip niya lang daw yung anak niya. Naku, ano nga ba masasabi ng ating mga bida-bida? Patungkol sa kwento ng ating bida na si Roxanne, ang sabi dito ni Kazami, hindi maganda pagsalitaan mo ng hindi maganda yung lalaki, pati yung anak niya. Maski ako magagalit, ako sa'yo. Siyempre, priority niya yung anak niya. Sorry sa sasabihin ko, selfish ka. Kaya kung ako sa'yo, ayusin mo utak mo, hindi angkop sa edad mo. Para kang bata, sabi ni Kazami. Ang hirap nun ah. Wala namang priority yung lalaki. 'Di ba? Parang sarili lang naman niya. Pinabayaan nga niya yung anak niya after nung mga ipanganak, 'di ba? Yun ang sabi ng ating bida. Anyway, Sabi ano naman sabi niya dyan? ni Trisha, ang bata mo pa, huwag magpaka-stress sa ganyan. Mas marami ka pa makikilala. Mag-aral ka muna. And if ever na nag-aaral ka ngayon, una sa lahat, manloloko na yung lalaki. Kaya kung ano man nasabi mo sa kanya ng masama, valid yung feelings mo. Yan, nasaktan ka eh. Pero after niyan, focus ka muna sa sarili mo. Maging lesson na lang yan bago magtiwala sa kung sino. Yes. Eto, mahirap magsabi dahil wala naman tayo sa posisyon ng lalaki. Pero masasabi ko po, minahal niya siya nung lalaki, hindi nga lang po tumagal dahil sa paglipas ng panahon nawawala yung feelings. Minsan naman, madalas naman kasi sa una lang yung kilig eh. Oo naman. Diba? Tapos pag medyo kampante ka na dun sa taong yun, parang nawawala at least. Pero tayo rin mismo, kung nawala na yung kilig, gawa ulit tayo ng spark para kiligin ulit. Oo. Anyway, sabi naman ni Erica, alam na niya palang nung una pa lang na niloko na siya, bakit pinaabot pa niya ng 11 months? Sana nung nalaman pa lang niya na niloko na siya, ay bumitaw na siya nung una pa lang. Eto, si Riri. Pag-aaral ang atupagin, hindi yung love life. Unahin mo muna makapagtapos ng pag-aaral bago yan. Bata ka pa naman, may makikilala ka pa rin. Pero dapat ngayon unahin ang pag-aaral para makatulong sa mga magulang mo. Exactly. Diba? Pero tinatanong niya kasi kung tama ba yung ginawa niya. Which is na nakapagsalita siya ng hindi maganda towards dun sa lalaki. Which is hindi naman maganda at saka mali naman talaga. 'Di ba? Na magsalita tayo ng mali kahit na ano ang mangyari. Though kasi burst of emotion kasi yun eh. Nandun na yun, 'di ba? Na nagalit ka that time kung may mga nasabi ka, hindi mo naman talaga minimin kaso nga sobrang Dahil sa sama ng galit. loob mo. Oo. Nasaktan ka eh. Anong ine-expect mo? Na sabihin ko magaganda? 'Di ba? Syempre hindi magaganda yung mga masasabi ko. Oh, yung iba nonchalant lang, ganyan. Kasi parang okay. Iniwan mo ako? Okay.
Anyway, sa mga kapuso natin, ito namang ating bida ay bata pa naman talaga. So kung ako sa kanya, tama yung sinabi nung ating bida-bida ni Riri, mag-aral ka muna, ayusin mo yung mga buhay mo, magtrabaho ka. Kasi hindi nyo po alam na hindi po ganon kadali kapag meron ka ng asawa. Kasi kapag nakikipagrelasyon ka na, anong kasunod niyan? Diba? Siyempre, may mga tendency, nandyan yung pwede kang mabuntis, tapos kapag nabuntis ka, hindi mo na alam kung anong gagawin mo, tapos mahihirapan ka, pag nakapanganak ka, mahihirapan yung mga anak mo. Diba? Kasi hindi ka ready kasi. Oo. Tsaka bata ka pa. 18 ka pa lang ngayon. Kumbaga, although kahit nasa legal na edad ka na, pero mas unahin mo na muna na tapusin ng iyong pag-aaral dahil alamin mo muna that in the future, yan din yung magiging bala mo sa mga pagharap mo sa mga problems mo. At saka mga kapuso, ang hirap po ng nag-asawa nang hindi ka handa. Okay? Tama. Kawawa po yung mga bata na isisilang nyo. Pahihirapan nyo lang sa buhay. Oo, tapos lalo na yung sinasabi nila na isang kahig, isang tuka. Parang ang hirap nun. Mas okay na lagi tayong merong akala reserve. Kasi nila ang simple-simple. Diba? Akala nila gano'n na yung basta mahalan tayo, mahal kita. Hindi po nakakabusog. Okay ang pagmamahal, ha? Yes, hindi porket mahal nyo ay Kapalang okay po ang na. sikmura nyo. Dahil sa pagmamahal na sinasabi nyo, lalong-lalo na kung hindi kayo handa o hindi kayo established. Okay? Kaya as long as hindi pa kayo established, wala pa kayong matinong trabaho, wala ka pang business, huwag kang pumasok sa pag-aasawa. Pero as naman yung hindi yung sweldo mo ay hindi makakabuhay ng pamilya. Exactly. Magsolo ka na lang, ha? Magsarili Yung ka na lang. Yung iba naman, sa sobrang tagal na naging single, pag solo nila, parang nasanay na sila. Tapos pag biglang... Mas okay yun. Oo. Charot. Bigla ako na pa-oo eh. Diba? Parang hirap naman na sa kanila nga pumasok muli sa isang relasyon. But anyway, wag tayong matakot na magmahal. Pero yung pagmamahal natin, alamin natin kung kailan ba dapat. Exactly. Okay. Kasi kawawa po talaga yung mga bata na naghihirap ng dahil sa mga magulang na walang kakwenta-kwenta. Hindi nag-isip. Di ginamit yung utak. Okay? Galit ako. Balik natin yung ating bida. Hello. Hello, Roxanne? Roxanne? Oo. Narinig mo ba yung mga sinabi namin? Sinabi ng ating mga bida-bida? Okay. Ano masasabi mo? Thank you sa mga naka-appreciate ngayon. Tapos na-advise na ako ng mas maayos. Tapos, pag-aaral naman talaga nga ito pagi. Oo, yun yung number 1. Opo. Tapos? Then, huwag ka magmadali na umibig ha. Kumbaga parang tapos mo yung pag-aaral mo. And alam ko darating yung araw na yung tao ay darating mismo sa iyo. Bigla na lang nandyan na siya na mismo yun. At ipagdasal mo lang ha. opo. Okay. Anyway, mas okay yan na wala ka munang karelasyon. Hindi pakikipagrelasyon ang pinofocus natin ha sa ganyang edad. Pag-aaral, okay? Tapos paghahanap ng magandang trabaho para makatulong sa iyong sarili. Number 1 sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Okay? And syempre palakasin mo yung sarili mo and yung mental health mo. Yes. Ha? Opo. Sige, ganito na lang. Buti na lang din natapos tong relasyon na to. Kasi kung hindi natapos, marami pang pwedeng mangyari. Nakikinig siya ngayon. Anong gusto mong sabihin sa kanya? Rico, alam kong naririnig mo to kasi mahilig ka rin sa radyo. Sana ayusin mo na din yung yung buhay mo, pagdedesisyon mo. Mahalin mo din yung sarili mo. Alam ko madaming pagkukulang magulang mo sa'yo. Baka dahil din sa depress. Kaya mo nasabi din yun sa akin. Tapos, alam mong mahal kita. Pero mas mamahalin ko ngayon yung sarili ko. Kasi, narealize ko din na hindi pala talaga tayo. Maraming tayong pagkakaiba. At ingatan mo palagi ang sarili mo. Maging masaya ka sa desisyon. Yun lang po.
Barangay LS 97.1. 97.1. Forever. Number 1.